If you know the business of God, hindi ka mawawala. Hallelujah! Ikaw yung umaalis sa will ng Panginoon. Sila yung umalis, kaya sila yung nawala. Hallelujah! Pero kung alam nila na Jesus came to teach, Jesus came to preach to the gospel to everyone, mga kapatid, then alam nila kung saan nila siya hahanapin. Kaya alam mo kung saan mo hahanapin ng Panginoon? Kung saan may fellowship. Alam mo kung saan mo hahanapin ng Panginoon? Kung saan may Bible study. Kaya doon ka pumunta. Kung feel mo parang iniwan ka ng Panginoon, hanapin mo siya. Kung may fellowship, attend ka ng gawain, sigurado nandun ang Panginoon. Hallelujah! Di mo siya kailangan hanapin kung saan natin siya hinahanap minsan. Minsan tayo yung nawawala. Hinahanap natin ang kamay ng Panginoon. Pero kung nasa ng Panginoon, nandun ang kamay ng Panginoon. Kung nasa ng Panginoon, nandun ang mata ng Panginoon. Kung nasa ng Panginoon, nandun ang puso ng ating Panginoon. So if there is a fellowship, then alam mo kung saan ka pupunta. Hallelujah! Kapag may Bible study, hallelujah, sabihin mo, pwede ba akong sumama? Hallelujah! Dahil nandun, sigurado ang Panginoon. Hallelujah! Kaya kung alam mo na ang trabaho ng Panginoon ay mag-pray, hallelujah, ay magpagaling, ay mag-encourage, mag-follow up, mag-visitation doon, sigurado masusunduan mo ang Panginoon. May mga panahon sa iyong sariling tahanan, parang kakaiba yung nararamdaman mo. Lumabas ka, subukan mong gawin yung kalooban ng ating Panginoon. You might not feel 100% okay, but every time, mga kapatid, nagpapagamit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Di ba nararamdaman natin ang presensya ng ating Panginoon? We went out to encourage people, mga kapatid, pero hindi lugi, mga kapatid, kahit na tayo yung umalis. Hindi lugi ang magpagamit sa Panginoon. Hindi lugi ang mag-spend ng pera para sa gawain ng ating Panginoon. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Whatever na ginagawa natin, if we know the will of God. Hallelujah, because the kingdom of God is not meat or drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. If you want joy, if you want peace, huwag ka lang magkulong sa iyong kwarto, sa iyong higaan, at maghintay ng peace. Follow the will of God. Go to the kingdom of God. Hallelujah, because the kingdom of God is not meat or drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. If you are doing things for the kingdom of God, for the will of God, naturally, ibibigay yan ng Panginoon. Because your focus will no longer be about me, about what I feel, about people who wrong me, about the words that I hear, but it's all about Him. And masayang maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya kung sinasabi mo nahihirapan kayo sa ministry, don't give up your ministry. Baka yan na lang yung dahilan kung bakit ka humihinga. Kung bakit ka nabubuhay, mga kapatid. Hallelujah! Huwag sabihin, magtrabaho ka muna in order, hallelujah, para ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Baliktad, maglingkod sa ating Panginoon para ikaw ay mabuhay. Hallelujah! Dahil walang saysay ang buhay na ito, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay para mabuhay sa kung sino ang gumawa sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Praise God! We need to follow God. We need to follow God's appointed people. Just as how, mga kapatid, hallelujah, ginagamit ng salita ng ating Panginoon ang relasyon ng isang mag-asawa. Just as how Christ loved the church. Husbands, love your wives. Just as how Christ loved the church. Ganun din tayo. In submission, in unity, in love. That's why, mga kapatid, hallelujah, ang iglesia ng ating Panginoon ay ihinalin tulad ng ating Panginoon, hindi sa isang organisasyon, kundi sa isang pamilya. Hallelujah, this is not an organization. Hindi ito kagaya sa school, mga estudyante, mga young people, na mag-a-attendance ka, tapos aalis ka. Tapos balik ka ulit, mag-attendance ka, pwede na. Hindi ito ganon. Hallelujah, this is a family where God wants to know where you go. Where God wants to know, mga kapatid, what you feel. Where God wants to know, hallelujah, and what God wants to hear. Because God knows everything. But there were times, God wants to hear you. Talk to Him. Lord, pwede ba? Lord, can I? Lord, is it good? Do I look good? Do I look presentable? Hallelujah. Praise God.
Amen. God wants to hear you. Come to Him and recognize Him, acknowledge Him. Hallelujah. Praise God. Because the Lord knows what's in your heart, your plans. But the Lord wants you to acknowledge Him by coming to Him, by putting Him first, by asking Him. Praise God. And we need to follow God's appointed people. Kita natin mga kapatid. 1 Corinthians 11:1, be followers of me, even as I am of Christ. I really don't want mga kapatid, nakakasawang mga kapatid ang topic na ito mga kapatid. Lalo na mga kapatid, if you also hold a position mga kapatid. Kaya sabi ko parang mas madali na maging stricto if you are sanguine choleric. Kasi kapag may masaktan, go ahead. Pero pag melancholic ka, pag may nasaktan sa sinabi mo, pati ka magsasaktan. You are torn. Diba? Ayoko nang Lord, ayoko pumigil, ayoko maging hadlang ng kanilang kagalakan. Kalayaan. Sige na lang, sana, Lord, pwede lang akong tagabayan. I'm tired of saying no. Kapagod kaya. Totoo lang. Hallelujah. Bakit? Tao din tayo. We understand each other. Yes. Pero mga kapatid, meron tayong sinusunod. Ito yung nais kong gawin. Pero sabi na, this is our apostolic heritage. Yes. And hindi lang nito apostolic, this is ACF heritage. Ito yung dahilan kung bakit ako umiyak nung namatay si Mami, hindi dahil namatay siya. And kaya ko ba to uphold this? Hallelujah. Praise God. Amen. Salamat sa ating Panginoon. We just need to follow. Ruth, kita natin, sumunod lang siya. Pinagpala siya. Joshua and Caleb, sumunod lang sila. Pinagpala sila. Elisha, sumunod lang siya. Nakuha niya yung double portion. Maraming propeta, maraming tao in the school of the prophets na kasama ni Elisha. But only Elisha followed there and followed here. As the Lord liveth, I will not leave you. Hallelujah. Sunod ka lang ng sunod, pagpapalahin ka. Hallelujah. Maraming nakakaranas, maging si mga tatay, nasunod lang ng sunod. Hallelujah. Nararanasan nila yung pagdaloy ng pagpapala ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Yung mga sumasama sa Bible study, sumasama sa mga diba, nakikita nyo, yung kapatid ko, hallelujah, kahit na sabing taga-tribe ay maraming pagpapala. Hallelujah. Kahit kapag ikaw ay sumusunod, sometimes it doesn't require much talent, skills. Just follow. Just follow. Talino ng Panginoon, hindi niya kailangan ng suggestion mo. Ang talino ng Panginoon. Hallelujah. Hindi niya kailangan yung karunungan mo. Hallelujah. Just follow. Hallelujah. Jonathan's armor bearer. Lumusog sila sa isang nasyon. Dalawa lang sila. Hallelujah. Paghahawak lang ng armor bearer. Hindi ko ma-imagine sana dinitalya nila kung anong klaseng laban. Paano sila nagtagumpay? Dalawa lang sila against an army. Hindi siya si Samson, hindi siya higante. Regular na tao si Jonathan. But mga kapatid, hallelujah, and may utos si Saul doon na bawal ang ganito, ganyan. Nakalimutan ko na basta medyo wala sa katinuan si Saul kasi dito. Hallelujah. Pero si armor bearer, sumunod siya kay Jonathan. Kahit na alam niya may batas na gano'n, mga kapatid. Hallelujah. Naroon, naranasan niya yung tagumpay, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Elisha's servant. Malala niyo si Elisha, yung servant niya, sabi ng servant niya, Master, we are surrounded. We are surrounded with horses. Anong gagawin natin? Wala tayong takot. Wala tayong laban. An entire army laban sa atin. Matanda na si Elisha, hindi rin makalaban. Hallelujah. Pero ang prayer ni Elisha, Lord, open the eyes of my servant. At nakita niya yung chariots ng ating Panginoon na nakapaningin sa kanya. Hallelujah. Marami kang hindi nakikita na nakikita ng leader mo. The more na ikaw ay sumasama,
the more nabubuksan mo, nakikita mo yung kanyang nakikita. Hallelujah. Hindi mo nakikita yung kanyang vision, ang hirap paniwalaan, sumama ka. At makikita mo kung ano yung nakikita niya. Imbis na magreklamo ka, sumama ka at sabihin mo, Lord, gusto kong makita kung ano nakikita ng aking sinusundan. Kung bakit ito yung kanyang sinasabi, kung bakit ito yung kanyang pamamaraan, bakit, Panginoon? Because there were times, even us, we don't know kung bakit ganito yung aming sinasabi. Hindi ko alam kung bakit ito yung aking pamamalakad. But I know, mga kapatid, hallelujah, na kailangan ko lamang sumunod sa action at sa direksyon ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Sometimes being a follower is more than enough. More than enough. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Makalimutan nyo man lahat, mga kapatid na atin napakinggan sa araw na ito. Ito lang masasabi ko, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Hallelujah. God doesn't measure you, sabi nga sa isang lecture, by how much you do, but how well you obey. Hindi ka minimeasure ng ating Panginoon kung gaano karami nagawa mo para sa Kanya. Pero kung gaano ka sumunod sa ating Panginoon. Kung masabihin, wala namang nangyari kahit hindi ako sumunod. Hallelujah. That's not the case. That's just as all blessings. Hindi porket siya pinagpapala, siya yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi porket siya yung pinakamayaman. Siya na ang sumusunod sa ating Panginoon, sa kanyang kamay ng ating Panginoon. Hindi. Ganon din, mga kapatid. Hindi porket walang nangyari, okay lang. Na mamuhay tayo sa biyaya, grasya at awa ng Panginoon. Tandaan niyo yan. Kaya hindi tayo laging nakakaranas ng mga punishment sa ating buhay na malala. Hallelujah. Dahil namumuhay tayo sa biyaya, grasya ng ating Panginoon. Pero hindi dahil namuhay ka sa grasya ng Panginoon ay okay na, huwag ka ulit sumunod. Hallelujah, magpasalamat ka kung walang nangyari sa'yo. Dahil minsan, hallelujah, mga hindi mo sinusunod, they are praying for you. They are praying for you. Hallelujah. Kahit hindi lang sinunod si Moses, but Moses was interceding for them. Hallelujah. Kaya walang nangyari sa kanila. Hallelujah. If you regard yourself as a servant, the master will not wait for you. You have to be awake. You have to be alert to keep an eye on him and follow. Alam natin ang ating master, full of action yan. He is everywhere. Kung saan may pangangailangan, nandun ang ating Panginoon. Hallelujah. God is always on the move. Hallelujah. Kaya, hindi mo pwede sabihin, Lord, wait lang. Tapusin ko lang muna itong kinakain ko. Tapusin ko lang itong ginagawa ko. No, mga kapatid, if you are a servant, follow. Umalis, tumayo yung master mo, tayo ka na rin. Hallelujah. I think may story na ganoon, mga kapatid. Hallelujah, na kung tatayo ka niya ba, si tatay na rin siya. Hallelujah, because that is our call. Hindi naman tayo tinawag ng Panginoon to be taga-utos. Tinawag tayo ng ating Panginoon to follow. To follow Christ, mga kapatid. Hallelujah. Kaya natutuwa ako, maging mga leaders natin na marunong sumunod, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, nung conference, nakita ko, doon si Pastor Norbert, doon sa tabi niya, sila Pastor Jason, mga anak niya, doon sa tabi niya. Sabi nung nandun sa harap tayo. Yung iba, walang paki. Pero siya, sumunod. Section I, District Secretary. Kaya ako, sige, harap na rin. Hallelujah. Sila marunong sumunod, tayo pa kaya. Hallelujah. Napakagandang sumunod sa mga taong marunong sumunod. Hallelujah. Wala man tayo masyadong maipamana na kagalingan. Pero kung marunong tayo sumunod, napakalaki. Hallelujah. Pamana yan sa inyong mga anak. Hallelujah. Sumunod sa ating Panginoon. Kasi kahit hindi ka marunong mag-explain, hindi ka marunong mag-expand, pero marunong kang sumunod. Wow! Hindi ka mawawala sa panahon ng pagbuhos ng pagbabal ng ating Panginoon. Dahil lagi kang present, siyempre lagi kang sumusunod. Hallelujah. You don't miss the move of God because you're always with God. Hallelujah. Because you always follow God. Hallelujah. If you want to remain, mga kapatid, you've got to be ready to move. Kung gusto mong lagi mong kasama ng ating Panginoon, you've got to always
Be ready to move. Sabi ko nga mga kapatid, hindi tayo permanente sa buhay na ito. Kaya huwag mong ipermanente yung mga desisyon mo. May mga plano ka, may mga gusto ka, huwag mong ipermanente mga kapatid. Always be ready to move. That's why the tabernacle, mga kapatid, was designed to be a tent. Because, mga kapatid, they were not yet there. They were not yet in the land of promise. But every time God tells them to move, they're going to pack up their tents and they're going to carry it and then move again with God. Hallelujah! At makakarating sila kung marunong silang sumunod. Hindi tayo, alam ko maraming frustrated sa akin nilalagyan natin ngayon. Dahil hindi pa yan yung pangako ng ating Panginoon. Wala pa tayo mga kapatid kung saan tayo gustong dalhin ng ating Panginoon. Although marami na tayo nakikita kabutihan ng ating Panginoon, but we're not yet there. Whatever discomfort, frustrations you have in your walk with God, it's because we are not yet there. Hallelujah! Pero may pangako ang ating Panginoon. May patutunguhan tayo. So be ready to move. Hallelujah! Instead na magreklamo ka mga kapatid, be ready to move. Be ready to listen. Hallelujah! Sa signals ng ating Panginoon. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Praise God! We are not called to be masters in our own ministries. But wherever you are, we should always choose to be a follower. Now that we know how to follow, then can we practice faithfulness. 1 Corinthians chapter 4 verse 2, sa Tagalog, ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. This was not even God Himself. Dahil in Tagalog, naka-small letter siya na Panginoon. Hallelujah! In everything that we do, we are called to be faithful. Hindi lamang sa ating paglilingkod na pag-aralan natin maging sa ating trabaho, we are called to be faithful. Sa ating pag-aaral, we are called to be faithful. In our family, we are called to be faithful. Lalo tigit sa ating Panginoon. And there's a lot of faith places where faithfulness can take you na hindi ka madadala ng talents and skills mo. Hallelujah! Hindi ka man marunong, hindi ka man magaling. Pero marami dito ang nakasaksi na marami silang pinagdadalhan ng ating Panginoon dahil sa kanilang katapatan. Hallelujah! Yes, may mga panahong mas magaling ka kaysa sa leader mo. Pero mga kapatid, hallelujah, kung sumunod ka at ginawa mo alang-alang sa Panginoon, nakikita ng Panginoon, nagpakumbaba ka. May gantimpala ka. May gantimpala ka. Hallelujah. At higit yan kung ano yung naging loss mo mga kapatid. Hallelujah. There is fruitfulness in faithfulness. Gusto mo maging fruitful sa buhay mo? Magpakatapat ka. Marunong kang sumunod mga kapatid. Because fruit is not forced. It is formed through abiding. Hallelujah. Kaya kung ayaw mong mahiwalay sa Panginoon, di wag mong hiwalayan. Sunod ka. Dahil ang ating Panginoon, sabi ko, malakad yan ng lakad kung saan-saan pumupunta. Hallelujah! Para hindi ka mahiwalay sa Kanya, kailangan umalis ka din, lumakad ka din, manalangin ka din, pumunta ka rin. Hallelujah! Praise God! Dahil hindi ka hihintayin ng Panginoon. Hallelujah! Napakaraming nangangailangan sa Panginoon, hihintayin ka niya dahil lang kulang pa yung tulog mo, 5 minutes, Lord. Hallelujah! But mga kapatid, we've got to learn to follow. Hallelujah! In our conclusion, huwag kang magpapaiwan. Huwag kang magpapaiwan. Again, our God is a God of action. Marami siyang gusto mabuti. Kaya kung magpapaiwan ka, maiwan ka talaga. We have our apostolic heritage because we follow in the apostles' ways. Hindi natin gino-Diyos ang mga tao. Hindi natin sinasanto ang mga itinalaga ng ating Panginoon. But we call ourselves apostolic because we are walking in the teachings of the apostles. We have a church heritage if we follow in the footsteps of our leaders. Kaya mga kapatid, huwag mong ikumpara. Kaya yung sabi kanina mga kapatid, dun sa greener grass mga kapatid. Ang sabi doon mga kapatid, that it's time to water your own yard. Hallelujah! Marami tayong pwedeng pagkumparahan. Ikaw, anong ginagawa mo? Kumpara na lang ng kumpara. Let's contribute mga kapatid para sa paglago ng sariling iglesia kung saan tayo nabibilang. Ng pamilya kung saan tayo nabibilang. Alam kong meron tayong pwedeng gawin para sa ating Panginoon. Faithfulness
will give no regard to time. It will give no regard to environment. It will give no regard to situation. Faithful is being faithful no matter what the time is, no matter where you are. Even if you are alone, that's the time you can prove your faithfulness. Sabi nga sa amin na pakinggan, even in drought, sa pagtuyot, be faithful. Hallelujah. Because seasons are determined, are predetermined. Alam natin yan, ang mga seasons. Hindi man natin alam kung kailan, pero that is already there. Alam natin na ang bawat winter, ang bawat drought, meron niyang hangganan. Susunod after winter, there is spring. At hindi yan mag-exchange, mga kapatid. Yung span of time, hindi natin alam. But we all know after winter, there is spring. Hindi lang natin sure kung anong exact time darating ang spring. But we know that after winter, there is spring. Kaya when you are in drought, mga kapatid, huwag kang manatili yung mindset mo na focus on drought, mga kapatid. But be faithful, mga kapatid. Hallelujah. In drought, in times of famine, may temptation, mga kapatid, na sarilinin natin lahat. Hallelujah. Because you are hungry. Yung itatanim mo sana, gusto mo nang kainin because we are hungry. We are struggling, mga kapatid. Pero nakita natin, the widow woman, mga kapatid, yung lasa na niya, mga kapatid, ibinigay niya sa propeta ng ating Panginoon at nagkaroon ng provision ang Panginoon sa kanyang tahanan. At sa panahon, mga kapatid, hallelujah, tapos, hallelujah, ang drought na iyon, meron silang inani. Praise the Lord. Mahirap sa pagtuyot. Pero ibigay mo, huwag mong kakainin. Hallelujah, kung ano yung dapat mong binihi na itatanim. Hindi ka lang, eto mga kapatid, sasabihin ng kaaway, kainin mo na. Hanggang dyan ka lang. Pero ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, there is rain coming. There is a rain coming. Hallelujah, kung wala kang pag-asa, hindi mo nakikita yung rain, mga kapatid. Gusto mo na kainin lahat? Sige, para mamatay na ako, matapos na lahat. But if you are looking forward for rain, mga kapatid, hallelujah, doon mo sasabihin, sige, magtsatsaga ako para dahil meron pa. Meron pag-asang darating. There is rain coming. Meron ang magsusustain sa akin for the rest of my life. Are there people here who are in drought, mga kapatid? Hallelujah, na gusto mo nang ubusin lahat ng oras mo, lahat ng resources mo, just for you to survive at para ikaw ay mawala na sa mundo. But I'm telling you today, there is rain coming. May pag-asa, may gagawin pa ang Panginoon sa buhay. May gagawin pa ang Panginoon sa iyong ministry. Kaya kung ano yung nais mong gamitin, hallelujah, sa sarili mo na hinahingi ng ating Panginoon, bitawan mo sa kamay ng ating Panginoon. It might take you to endure for a while. It might take you na hawakan mo yung tiyan mo at hallelujah, medyo magtitiis ka ng panandalian. Hallelujah, pero I believe nakikita ng Panginoon ang ating sitwasyon. Nakikita ng ating Panginoon ang ating paghihinagpis. Nakikita ng ating Panginoon ang ating paghiyak at paghihintay. Hallelujah, mabuti at magpahalang kapagmahal ang ating Ama. Hindi na tayo matitiis sa ating kalagayan. Dating ang araw, ibubuhos din ang ating Ama ang kanyang pagpapala. Don't be deceived by the lies of this world na walang pag-asa na hanggang kung anong meron ka ngayon, yan lang ang meron ka at kung maubos na, wala na. Pero mga kapatid, believe, brothers and sisters in the Lord, believe in the Word of God. Believe in the Word of the Lord. Maniwala kasi nararamdaman mong presensya ng Panginoon ngayon. Alam ko nararamdaman natin ang ating Panginoon. Maniwala ka dyan. Maniwala ka sa pag-iyakap ng ating Panginoon. Every time He embraces us to tell us, mga kapatid, I have a plan, I have a purpose. Believe on that. The rain is a promise of the Lord. So in your famine, plant seeds of faithfulness so that when the rain comes, when the rain pours, there is something, mga kapatid, na lalago at meron tayong nakaharvest. You might succeed in your life, in your career, in your ministry, but don't allow pride to overtake you. Still choose to be a follower. No matter what successes we are, still choose to be a follower.
Hayaan mo ang Diyos ang mag-angat sa iyo. Pero ano man, kahit itangat ka na, manatili ka pa rin tagasunod ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. There was one time, mga kapatid, in a certain story, na meron silang inirecommend na isang kapitan, isang sundalo, mga kapatid, na higher official. Sabi nila, iangat natin to. Bakit? Sabi ng official na ito, dahil in just one time, hallelujah, napagtagumpayan niya. Pero ang sabi niyang ni Napoleon, mga kapatid, okay, that's good, nagtagumpay siya, magaling siya. But what does he do after that? At napagtanto nila, mga kapatid, bumalik siya sa dating gawa. Hallelujah, hindi na siya nag-exercise, kung he was very unzealous, or hindi siya seryoso sa kanyang pagkatawag bilang isang sundalo. So, hindi siya promote. Dahil sabi nga, ang hinahanap natin dito, yung consistent sa kanyang trabaho. Magaling man siya sa una, pero darating ang araw, kung hindi siya tapat, pwede na tayong ipagkagulo. Pwede na tayong iwanan. Hallelujah. Kaya kahit gaano yung kagaling, kung hindi tapat, hindi natin siya maaasahan. Pero kahit gaano yan, hallelujah. Amen. Wala man siya masyadong alam. Pero mga kapatid, kung yan ay tapat, iaangat yan ng ating Panginoon. At kung inaangat ka ng ating Panginoon, tutulungan ka ng ating Panginoon, tuturuan ka na kung paano magtagumpay. Sabi ng isang awitin,